Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at aking hahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, kababaang loob ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat kung ang isang tao ay walang kababaang loob, hindi mababa ang kalooban, hindi mapagpakumbaba, hindi niya matuntun ang tuwid na landas tungo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ipinakita ni Jesus kung paano maglingkod ang dapat paglingkuran. Nang siya ay naghugas ng paa ng kanyang mga apostol at kanyang sinabi, gawin ninyo ito sa inyong kapwa tulad ng ginawa ko sa inyo. Ako na inyong Panginoon nagpakababa. Minsan nga na nagtatalo ang kanyang mga apostol kung sino sa kanila ang pinakamataas. Ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Ang sino mang nais magiging una, magiging huli sa lahat. Ang sino mang nais magiging number one, kailangan maging last number. Sa madaling salita, magpakababa. At sinabi pa ni Jesus, ang sino mang magtataas ng sarili, ibabagsak. At ang sino mang magbaba ng sarili, itataas. Sa lahat ng mga pangaral ni Jesus, sa lahat ng kanyang pagtuturo, sa loob ng 3 taon, ating makikita na nakasintro siya sa kababaang loob. Kung tayo ay manalangin tayong may pusong mapagpapakumbaba at pusong marunong magpapasalamat. Kababaang loob ang pinakapangunahing bertud, ang pinakapangunahing ugaling dapat nating tataglayin upang magiging mabuti ang ating buong pagkatao. Kung wala tayong pagpapakumbaba, hindi tayo magiging mabuti. Sapagkat ang mga naglilingkod, nagpakababa. Pinan natin yung ating mga government officials. Inaasahan natin na sila ay maglilingkod, magsisilbi sa bayan upang ang kanilang mga nasasakupan ay magiging progreso o unlad at magiging mapayapa, nagkakaisa. Subalit ano ang ginagawa ng mga leader na ito? Sila ang mga sinasabi ni Jesus na mga bayarang pastol, mga hindi totoong public servants, mga hindi totoong lingkod bayan. Sundin natin ang kababaang loob ng ating Panginoon. Nang sinabi ni Jesus na una at higit sa lahat, hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan at ang lahat ng ating kahilingan ay kanyang ipagkakaloob, siksik, lilig at umaapaw. Na madaling salita, kapag kataglay natin ang isang mababang kalooban, taglayin natin ang lahat ng mabuting pag-uugali, mapaglingkod, matulungin,
marunong makikibahagi sa kapwa, nakikisama, suma total, isang napakabuting tao. At mapapalad ang naglilingkod sa Diyos, mapapalad ang mapapakumbaba sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mga kagabay, napakahirap magpapakumbaba. Naalaala pa natin na tayong lahat, gusto natin lagi tayong nauuna. Sa pila ng mga sasakyan, nag-aagawan tayo. Sa pila ng mga tinatawag na mga ayuda, nag-aagawan tayo. Lahat ng bagay, nais natin lagi tayong first. Lagi tayong number one. Ako muna, ako muna, ako muna. Makikita naman natin katulad tayo ng mga alimango, ng mga alimasag. Tingnan ninyo yung mga alimango, yung mga alimasag. Maglalakad yun. Habang magkakasunod sila, naghihilaan. Ano ang nangyari? Mahirap makarating ang mga alimango, ang mga alimasag sa nais nilang patutunguhan. Pero tingnan natin ang kambing. Ang kambing, mga hayop. Yung kambing, dapat niyong malaman, ang lakad yan ay diretso. Hindi yan makapag-atras. Pag ang isang kambing maglakad, diretso na yun. Tuloy-tuloy. Hindi yan maaring babalik na paatras. Hindi. So, ang dalawang kambing, pag nagkasalubong sa isang masikip na tulay, na yung tinatawag natin one way, isa lang ang maaring dadaan muna. Mapansin nyo, ang isa sa dalawang kambing, hihiga. Hihiga. At doon tatapak yung pangalawang kambing para makatawid. Meron ba taong gumagawa ng ganyan? Ika nga, mabuti pa ang kambing, alam pa kung paano makatawid ang nagiging kasabay sa pagtawid sa isang masikip na tulay. Ang tao, hindi. Ang tao, mapagmataas. Laging gustong sila ang laging papansinin. Sila ang lamang sa lahat. Sila ang may-ari ng mundo at higit pa sila sa Diyos. Ganyan tao. Ganyan tayo ang tao. Mayabang, mapagmataas. Kaya, hindi pantay-pantay sa ating lipunan. May mga mahirap, may mga mayayaman, may mga makapangyarihan, may mga mahihina. Higit na marami ang naghihirap, kaunti lamang ang nagiging makapangyarihan. Nakakalungkot ang bagay na ito. Pag-aralan natin ang magiging mapagpakumbaba. Naalaala pa natin nung minsan nung sekretary dating DILG Secretary G.C. Robredo. First time na nagpunta tayo noon sa kanyang tanggapan diyan sa Quezon City. Yung nasa Mayiga, itaas na yung Francisco Building. Nagpunta kami noon kasama ang ibang mga kaibigan natin, mga reporter. Nagkagulo-gulo na, "Sir, dito ka sir, dito ka sir." Alam niyo kung sino ang nandun sa pila na hindi nang agaw ng pila, si G.C. Robredo. Secretary G.C. Robredo na naka-t-shirt lang, naka-chinilas. Papasok sa kanyang opisina. At sa elevator, hindi nakapag-agawan sa mga empleyado na nag-agawan kung sino ang maunong papasok sa elevator. Ganyan ang pagpapakumbaba ni G.C. Robredo.